Meng, nung una namin siya makita sa isla. Doon si Meng sa loob ng kusina. Tapos, nung mga ilang araw na kami na nandoon, nakapansin namin na nasa gilid lang siya. Nasa Luyan niya. luyan niya, naglilinis. Tapos natutulog sa lamesa. Masyado siya ayok sa mga tao. Tahimik si Meng dati. Hindi niyayaya pa namin siya siguro tapos may pagkain na lang sa tungkol. Kapag nagkain na siya ng biscuit niya, merienda. Ay, Meng, gano'n, abutan mo siya pagkain. Sabi, sige lang po, tapos aalis na siya. Hiyang iya talaga yun siya na hindi siya nakipag-usap. Pero yung matagal na kasama na ko siya kasi siya lang rin ko yung kalaro ko rin doon. Tapos kami rin na nagkapunta doon. Naging bibigan na kami doon. Body-body na sila na rin. Hanggang sa makikita mo kay Doming na pusa siyang tumutulong sa mga kailangan natin gawin doon. Pagka binagyo kami, yung mga sinampay namin, yung mga gamit namin, tutulong siya na lipitin lahat yun. Hanggang sa nung ilang araw bago kami umalis sa isla, sabi sa akin ni Mama, gusto niya daw isama sila. Sabi ko sa kanya, habang buhay na responsibilidad. Unang-una, kailangan mo yung alagaan, paaralin, bigyan ng magandang kinabukasan para sa isang bata. Kailangan natin gawin habang buhay. Sa tingin mo ba kakayanin natin? Sabi niya, naaawa ko sa bata. So, siya makaramdam ng magulang. May sarili kami. Gusto niyang maramdaman ni Domeng na may pamilya. Pag nag-desisyon ka na isama yan at pinaalam natin yan sa kanyang magulang na halos din na rin siya matutukan dahil marami na rin masyadong pinagkakakuhan sa dami na nila magkakakuhan. Habang buhay na responsibility. Sa tono naman ni Mama, handa naman siya harapin lahat. Bandang huli, ako na yung ako na yung nagsusuhito. Kasi alam ko kasi, syempre, disiplinahin ko yan. It's all on me. Sa akin lahat yun. Lalaki